Juan. Mamatay ka! Sinabi ko na babayaran mo ng 100 beses. Madaling Maganda sa magsalita. paglapag. Lolo, nakauwi na ako. Gobernador ng Silangang Joe na si Francisco Lopez maligayang pagtanggap sa general ng dakilang lakas. Maligayang pagtanggap sa general ng dakilang lakas. Bumalik lang ako para bisitahin ang aking pamilya, huwag nang ipagkalat. Naiintindihan, Ginoo. Sa wakas nakita ko na ang inyong tunay na muka. Sa loob ng maraming taon, kung hindi dahil sa inyong pagbabantay sa hangganan, saan kami kukuha ng napakagandang buhay? Oo nga pala, Ginoo, ang mga ito ay aking mga matatapat at mahuhusay na tauhan. Maayos ang paggawa ng trabaho kung sila ay sasama sa inyo. Mas magiging madali ang inyong mga gawain. Gobernador Francisco Lopez. Kayong mga ito, sumunod kayo ng mabuti sa Ginoo. Huwag magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Opo. Lihim na sumunod sa Ginoo. Kung may anumang pagbabago, mabilis na magulat. Opo. Elena Reyes, kung kayo ay may kaluluwa sa langit, siguraduhing pagpalain ng Ama. Magang mahanap si Maria de la Cruz at ibalik. Tatay, 15 taon na tayong naghahanap at wala pa ring balita Maria de la Cruz. Baka siya ay... Kalokohan si Maria de la Cruz ay makikita at mababalik. Maria de la Cruz, dapat mong matandaan ang daan pa uwi. Ginoo ang pamilyang Shue, dumating na ang pamilyang Shue. Tara na. Tumigil kayong lahat. Aray, hahaha, Mang Pedro. Ay, pasensya na. Haha, wala ka bang nasaktan? Kanina nadulas lang ang kamay ko. Ay, oo nga, oo. Tingnan mo. Ang lugar mo. Pagkalipas ng ilang araw, apelyido ng Bautista ang lugar na ito. Ito? At yan, ayaw ko sa mga yan. Ayusin mo na lang. Miguel Bautista, hindi pa dumarating ang napagkasunduang oras ng laban. Wala pang nananalo o natatalo. Teritoryo ito ng dojo ni Reyes. Dojo ni Reyes. Narinig ko, pagkatapos mamatay ng anak mong babae at ng manugang mo, ang pamilya ninyong Reyes ay wala nang marunong ng martial arts. Ikaw? Anong sabi mo? Tulad mo, isang matandang walang kwentang walang alam sa martial arts, nakakuha ng magandang lugar na ito sa loob ng mahigit 10 taon. Ginawan ka na ng lahat ng gobernador. Sige, kung ganon bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Ayon sa patakaran, kung matatalo mo ang 3 estudyanteng dala ko at mapapatunayang may tao pa ang pamilya mong Reyes, aalis agad ako. Pero kung matatalo ka, isuko mo ang dojo at lumayas ka sa silangang probinsya. Isuko ang dojo. Lumayas sa silangang probinsya. Miguel Bautista, ito ba talaga ang habol mo, ang dojong ito? O ang aming pamilyang Reyes na may 100 taong pundasyon? Isang oras. Pedro Reyes, huwag mong sisihin sa akin na wala akong pakikisama. Ngayon, maaari mo nang magpaalam ng maayos sa pamilya mong Reyes. Ikaw... Ginoo, baka pwede nating tumahimik ka. Isuko ang dojo, si Maria de la Cruz ay hindi na makakauwi. Si Juan Reyes, hindi ba't may paraan daw siya? Nasaan siya? Mga tao ba kayo ng dojo ng Monte? Bakit kayo ganyan hindi sumusunod sa oras? Hindi naman kayo tatanggap ng bayad tapos hindi tutupad, di ba? Hoy, 1, 2, 3, 4. Sige, nakita ko na kayo. Bakit ngayon lang kayo dumating? Bilis, umalis na kayo. Ikaw ba yung... Ang kumuha sa inyo, ang dojo ni Reyes, si Juan Reyes?
Juan Reyes. Si Juan Reyes ng dojo ni Reyes. Si Juan Reyes ng dojo ni Reyes. Hindi ba sinabi sa inyo ng amo ninyo kung bakit kayo narito? Yung batang sumusunod sa akin noon, laki na pala. Sige, Huwag. Yung amo ninyo, bakit babae pa ang hinire para dumagdag? Ay, sige na nga, sige na. Kapag nagkagulo mamaya, huwag kang makialam. Baka ka madamay. Sige, sige, bilis, alis na tayo. Nagmamadali tayo. Nagkamali siya ng pagkakilala sa akin. Ano bang nangyari sa pamilya Reyes? Kailangan pa nilang gumastos para mag-hire ng mga panlabas na tagapagtanggol? Anong ginagawa ninyo? Tara na, bilisan ninyo. mukhang ang pamilya Reyes ninyo ay talagang wala ng tao. Ibain ninyo. Sino sa inyo ang maglalakas loob? Tigilan ninyo yan. Tigilan ninyo yan lahat. Sino ang nagsabing walang tao ang mga Reyes? Bakit siya pamilyar? Parang si Maria de la Cruz. Lolo? Tito, Maria, Hoy Maria. Lolo, Oh Maria. Huy, ang daming pawis. Tingnan mo, ang tagal mo na sigurong nag-ensayo, ano? Ha? Tama na muna. Magpahinga ka muna. Kung si Juan, kalahati lang ng sipag ni Maria, di na ako mag-aalala. Lalaki kasi, malikot talaga. Anong minamadali mo, tatay? Ikaw, laging pinagbibigyan. Di na kailangang mag-ensayo ng kapatid ko. Malakas ako. Ako ang magpoprotekta sa kanya. Sige, sige. Lolo, di namin kailangan na sobrang galing ni Maria. Basta si Maria, malusog at masaya, ayos na. Oo nga pala. Hulaan mo, ano ito? Hoy. Candy, hoy. Pero bawal ako sa nanay. Huwag na nating sabihin kay nanay. Lihim lang. Ang bait-bait mo, Lolo. Paborito kita, Lolo. Lolo, ikaw rin ang paborito ni Lolo. Miguel Bautista, kasama ko ang mga junior ko. Galing na kami sa morning training. Natatakot ka na? Bago pa ako umaksyon, umalis ka na. Morning training? Oo. Juan Reyes, ang galing mo namang magsinungaling. Dapat man lang maganda ang pagkakagawa. Yung mga kasunod mo pwede na. Pero ito, ano ito? Yang master ng pamilya Reyes. Susuka pa ba? May kasamang yaya sa training? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Yaya? Miguel Bautista, huwag kang mangmata. Ito ang aming nakakatandang kapatid. Nakakatandang kapatid? Ang pamilya Reyes, may babae pa ba? ano? Minamaliit mo ang mga babae? Tigilan mo na ang mga kalokohan. Mamaya, wag mo akong tatawaging nanay ha. Sige. Kasunduan sa buhay at kamatayan. Naipasa na ito sa gobernador para sa pagpapatunay. Kapag umakyat na sa entablado, ang buhay o kamatayan ay nasa kapalaran na. Walang sino man ang dapat manghimasok. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na lumagda? Ayos lang. Kapag nasaktan kayo, ituturing na work-related injury. Sagot ko ang mga gastusin sa pagpapagamot. Halika na. Kapag tinalo ko sila, aalis agad ako. Bakit sila? Sino? Ito ang ranking ng sanggay ng martial arts. Pangsiyam, si Ricardo Castro. Pang-13, si Felix Hernandez. Miguel Bautista, ikaw talaga. Ito ay usapin ng aming pamilyang Tang at ng inyong pamilyang Bautista. Inimbitahan mo pa ang mga nasa ranking. Grabe ka na ha? Ginungtang, mali ang sinasabi mo.
Sila ay umaasa sa aming pamilyang Bautista sa loob ng maraming taon. Ngayon sila ay nakarehistrong mga estudyante ng aming pamilya. Ako ay tahasang kumikilos. Ngunit ikaw, sinasabi mo tungkol sa pag-imbita ng tao. Sila, Lolo, Mukhang sa pagkakataong ito, determinado silang manalo. Ang mga ito ay mga tao na hiniram ko mula sa dojo ng Monte. Pwede pa laban sa mga Bautista pero laban sa mga ekspertong ito. ako na. Ikaw? Nababaliw ka ba? Payat na payat ang mga braso't binti mo. Ang mga usaping panglalaki, huwag ka nang makialam. ang daming lalaki pero isang babae ang magtatanggol. Amo, baka ako na lang ang pumunta. Kuya, hayaan mo na ako ang pumunta. Ako na. Ano ba ang ginagawa ninyo? Manalo laban sa isang maliit na babae, hindi ba kayo nahihiya? Ang lakas ng loob mo. Gusto mong umakyat? Kayo, magsisisi kayo. Pagsisisihan ninyo ito. Ako na ang makikipaglaro sa kanya. Gusto kong makita kung paano mo ako pagsisisihan. Ay, may pagkakataon, may pagkakataon. Si Felix Hernandez ba ay hindi pang 13 sa ranking sa silangang probinsya? Bakit kahit matagal na kami naglalaban, hindi pa rin ako manalo? Sila? Hindi sila basta-basta. Nanalo na. Ang pamilya Tang ay minsan ding isang kilalang-kilalang dojo. Ngayon, bakit ganito na? Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko, wala akong silbi. Mula nang mamatay ang kapatid kong babae, matanda na ang tatay ko. Sa aming pamilya Tang, wala talagang kahit isang tao ang kayang magpatakbo ng dojong ito. Tama ang sinabi ng pamilya Shue. Ang sangay ng martial arts ay talagang nag-uusap sa pamamagitan ng lakas. Ang aming pamilya Tang ay hindi dapat humawak sa dojong ito. Ngunit kung mawawala ang dojong ito, ang aking Maria de la Cruz ay hindi pa umuwi. Natatakot ako na baka hindi na niya mahanap ang daan pa uwi. Walang kwenta. Miguel Bautista, hindi ba pang 13 sa ranking ng sanggay ng martial arts? Bakit hindi mo pa kayang talunin kahit ang baguhan naming miyembro? Sunod. Aminado ako, may kaya ka, pero hanggang dyan ka lang. Siya ang pinakamahina sa amin. Heis, ang mahal ng binayad namin, hindi para mapahiya kami. Huwag kang mag-alala. Ako na. Sabi mo ang galing-galing niya. Bakit wala siya sa ranking? Hindi sila sumasali sa ranking. Hindi sumasali sa ranking? Akala mo ba mga tauhan kayo ng pamahalaan? May lakas ng loob kang makipagsabayan sa kuya ko? Sino ba yan? Imposibleng may ganyang eksperto ang pamilya Tang. Imbestigahan ninyo. Opo. Matatalo siya. Mukhang wala ka ng pagkakataon. Ayos ka lang ba? May konting kaya tong tao. Ang daling talunin. Ikaw? Nakakainip. Sabay-sabay na kaya kayong tatlo? Gusto mong mamatay? Haha, Juan Reyes, ilan pa ang tao mo? Isama mo na lahat, tipid pa sa oras.
Mukhang wala ng tao ang pamilya nyo. Talunan na kayo. Tanggapin ang pagkatalo. Kayo dapat nang umalis, di ba? Hahaha, tao. Itapon nyo ang mga gamit ng pamilya Reyes. Tumawag ng tao, itapon ang mga gamit ng pamilya Tang. Tigilan mo yan. Juan Reyes, bakit ka aakyat? Si Juan Reyes mismo ang umakyat. Juan Reyes, bumalik ka! Juan Reyes? Juan Reyes, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Pumirma ng kasunduan sa buhay at kamatayan. Umakyat sa plataporma ng buhay at kamatayan. Pero kahit sino ay hindi pwedeng tumulong sa iyo. Ako si Juan Reyes. Sa pangalan ng pamilya Tang, naging maayos ang lahat. 20 taon na, pero medyo tahimik lang. Akala mo ba talaga ako ay isang taong walang silbi? Halika! Ganito lang? Talagang nakatiis siya. Juan Reyes. Ganyan lang ba ang lakas mo? Para lang kagat ng lamok. Juan, tama na. Uwi na tayo. Hindi pwede. Walang kwenta ka. Ang dami mong huling salita. Walang kwenta. Ako si Juan Reyes, marangal na tao. Hindi ako walang kwenta. Juan, Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kayong lumapit. Tama. Nakapirma na ang kasunduan sa buhay at kamatayan. Maliban na lang kung si Juan Reyes mismo ang susuko. Kung hindi, ang laban na ito ay hindi matatapos. Juan, kumusta ka? Sumuko ka na at ihandog mo ng maayos ang gym na ito sa akin. Pwede kitang patawarin. Ako. Hindi ako susuko. Miguel Bautista. Magdudusa ka. Oo, totoo. Nang babanta ka na naman, natatakot ako. Hindi. Tama na. Susuko na kami. Ang pamilya Reyes ay susuko na. Miguel Bautista, pahintuin mo siya. Juan, susuko na tayo. Tatay, tinatanggap ko na ang kapalaran. Tinatanggap ko na. Hindi pa pwedeng matalo ngayon. Si Maria, hindi pa siya nakakabalik. Kung susuko tayo ngayon. Hindi na niya mahahanap ang daan pa uwi. Juan, 15 taon na ang hinintay. Hindi dapat matapos ngayon. Hindi ako dapat matalo. Ako si Juan Reyes. Hindi ako susuko. Ricardo Castro. Hindi. Tigil! Kung saktan mo pa siya kahit konti, babayaran mo ng 100 beses. Ganun ba? Nakita mo ba yung babae nagmamakaawa para sa iyo? Juan, sumuko ka na agad. May pag-asa lang kung buhay. Juan, lahat dapat ay mabuti. Buhay lang ang may pag-asa. Ate, Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig ng maayos. ako. Juan, Buhay lang ang may pag-asa.
Ate! Sumusuko ako. Mamatay ka! Nagpapahamak ka. Gustong mamatay? Sinabi ko na babayaran mo ng 100 beses? Madaling magsalita ng malaki. Kung may lakas ka pa, subukan mo ulit. Natalo ka. Anong talo? Ayaw talagang magbago. Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ko sinagad ang lakas ko para patayin ang walang kwentang si Juan Reyes. Ricardo Castro. Tumayo ka. Huwag kang lalapit. Juan, okay ka lang ba? Hindi pa ako mamamatay. Kung sinabi mo lang na ganito ka pala kalakas, hindi na sana ako umakyat. Sinabi ko na. Ikaw lang ang ayaw maniwala. Mananalo tayo, di ba? Huwag kang mag-alala. Kinong Shui. Ayon sa patakaran, sumuko na si Juan Reyes. Ako naman ang susunod, di ba? Huwag kang magpabaya, wala akong pasensya. Hukbong Rosas. Hukbong Rosas. Ano? Sila ang Hukbong Rosas. Nung araw, kahit ang Hukbong Leon at Dragon ay walang magawa sa kanila. Hanggang sa dumating si General Tianwei. 3 araw at gabi siyang nakipaglaban, saka lang sila napalayas sa lupang malaya. Ginoong Tang, may alam din pala kayo. Tama, siya ay Hukbong Rosas. Kung noon pa sana kayo sumuko, may dignidad pa kayo. Ngayon, mahirap na. Miguel Bautista, alam mo ba kung gaano karaming dugo ng mga mandirigma ng lupang malaya ang dumikit sa kanila? Ikaw, nakikipagsabwatan ka pa sa kaaway. Bakit ganyan ang salita mo? Tumutulong lang naman ako. Lolo, mas malakas pa siya sa dalawang nauna. Sila ay hindi kasing level niya. Miguel Bautista, talagang traidor ka. Hindi mo man lang binigyan ng pamilya Tang ng pagkakataong mabuhay. Paano ko hindi binigyan ng pagkakataon? Ngayon, tawagin ninyo si General Tianwei. Hindi ba panalo na kayo? Pero ngayong araw, mamamatay kayong lahat. Ganun ba? Gusto mo pa ring magpasikat? Patayin mo siya. Sandali. Binibini. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa pamilya Tang. Umalis ka na. Ang usapin ng pamilya Tang, usapin ko rin. Ako ang bahala sa mga bagay ng pamilya Tang. Maria de la Cruz, hinay-hinay lang. Tatay. Lolo? Anak, Parang pamilyar ka. Ang daldal mo. Ang lakas ng tama. Tiyak na mamamatay siya. Ginulo nila ang kapayapaan ng lupang malaya. Pinatay nila ang mga sundalo ng lupang malaya. Ninakaw nila ang teritoryo ng lupang malaya. Sabi ko na,
Kapag muling pumasok sila sa lupang malaya, patay silang lahat, patay silang lahat. Ikaw. Okay, magaling ang suntok. Ang galing. Miguel Bautista, ilang hukbong rosas ang inupahan mo? Tawagin mo na lahat, isang bagsakan na lang. Hukbong rosas, ibukas ang lahat. Kung ako sa iyo, susuko na ako agad. Pasensya na, walang saysay ang pagsuko. Kailangan mong mamatay. Kung hindi, walang makakapigil sa kanyang ganyan. Mamatay ka. Ano ba yan? Hukbong rosas, hukbong rosas. Huwag nang mag-aksaya ng lakas. Naglakas loob kang makipagsabwatan sa kalaban, karapat dapat kang mamatay. Hindi sila mga tauhan ng pamilya Tang. Si Juan Reyes yan. Mula sa aming dojo ng Monte, sinaupang mandirigma. Ginoong Lee, walang hiya ka sa laban. Ayos ka lang ba? Ayos pa naman ngayon pero may problema na mamaya. Dojo ng Monte. Juan Reyes, mukhang ang hinanap mo talagang mga dayuhan pala. Ikaw, Ginoong Juan, kung sinabi mo lang sa akin ng mas maaga na para labanan ang pamilya Bautista, ang bagay na ito, paano ako makakapayag sa iyo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Meron akong mga tala ng usapan dito. Binigyan mo pa ako ng pera. Ako, malinaw na nakasulat sa kontrata ng buhay at kamatayan. Gusto ko kayong makipaglaban sa akin. Ngayon, sinira ninyo ang mga patakaran. Sa oras na iyon, aanyayahan ko ang gobernador ng probinsya para magpasya ng maayos tungkol sa iyo. Nagpapanggap bilang miyembro ng pamilya Reyes. Gumugulo sa mundo ng martial arts. Iyon ay mas mabigat na krimen. Miguel Bautista, ikaw. Hayaan na. Miguel Bautista, walang kinalaman ang bagay na ito sa kanila. Halika, anyayahan ng gobernador ng probinsya. Oo, ngayon makikita ko sino ang makakaligtas sa iyong pamilya Reyes. Sandali. Tingnan mong mabuti. Ako! Talagang mga tao mula sa iyong dojo ng Monte. Ako! Talaga bang tao ng dojo ng Monte? Kakaiba. Ginoong Miguel, ito. Parang ito, talagang hindi estudyante namin. Ano ang sinasabi mo? Ako, talagang hindi ko sila kilala. Eh, yung ilang estudyante namin, saan na sila napunta? Ano? Hindi ninyo naabutan ng tao? Eh, sino kayo? Ako. Mga tao lang ng pamilya Tang. Umalis ka dyan. Sige, kahit na hindi siya tao ng dojo ng Monte. Pero ang pamilya ninyong Tang, ano na ang kalagayan ngayon? Sino ang hindi alam? Gusto mong lokohin ng iba, hindi mo ako maluloko. Miguel Bautista, huwag kang magpakapal. Gusto mo pang magtago ng katotohanan. Pagdating ng gobernador ng probinsya, tiyak na hatulan kayo ng kasalanan ng panluloko at pagtatago. Ikaw, Miguel Bautista. Ang pamilya kong Tang, hindi ito basta salita lang, pwedeng dito magkalat ng maling akusasyon. Siyang tao ng pamilya kong Tang. Siya ba ay tao ng pamilya ninyong Tang? Eh siya. Sino? Siya ang apo ng pamilya kong Tang. Maria de la Cruz. Siya ang apo sa tuhod ng pamilya Reyes. Maria de la Cruz. Miguel Bautista. Ang sinabi ni Juan Reyes, pwede mong hindi paniwalaan, pero ang sinasabi ng matandang tulad ko, hindi mo rin ba paniniwalaan? Hindi sa hindi kita pinaniniwalaan.
Isipin mo ang mga sinabi mo, nakakatawa, di ba? Ang buong pamilya ng anak mong babae ay namatay na noong 15 taon na ang nakalipas. Apo sa tuhod. Saan ang galing? Galing ba sa impyerno? Ikaw, Maria, sa mahabang panahon na nasa labas ka, nagtiis ka. Hindi pwede. Hindi pa pwede ngayon. Ako? Hindi. Para sa pamilya Reyes, maging apo sa tuhod mo muna ako. Pwede ba? Maria. Lolo, huli na ang pag-uwi ko. Maria. Basta nakauwi ka na. Basta nakauwi ka na. Lolo, Sa wakas, hinintay kitang makabalik. paumanhin, Lolo. Paumanhin. Ate, ang hirap kitang hanapin. Epektibo talaga ang plano ni Lolo. Magaling ang pag-arte, pero sabihin mo ng maaga, ikaw ang nagdagdag nito, hindi ako magdadagdag ng bayad. Ate, ako ito. Ako ang kapatid mo. ang ganda ng eksena. Ikaw at ikaw, nandadaya at nagsisinungaling, hindi sumusunod sa mga alituntunin, matigas ang ulo, lahat kayo sa pamilya ay may kasalanan. Sige, Miguel Bautista. Kunin mo ang gobernador ng probinsya at hayaan mo siyang parusahan ako. Gusto kong malaman kung ano bang batas ang aming nilabag. Ikaw ang dapat. Ang pakikipagsabwatan sa kaaway ay isang malaking kasalanan. Tingnan natin kung hanggang kailan pa kayo magwawala. Narito na ang gobernador ng probinsya. Dumating na ang gobernador ng probinsya. Wala na kayo. Kinoo, narito na kayo, Kinoo. Ito ang babaeng ito. Pumunta ako dito para sa paligsahan. Wala siyang respeto sa batas ninyo. Nagpapanggap siyang miyembro ng pamilya Reyes. Talagang hindi ka niya pinapansin. Hindi ba't magaling kang lumaban? Halika, mamamatay ka ngayon. Sasabihin ko sa iyo, ang aking gobernador ng probinsya at ang 8 tagapagtanggol sa likuran, kahit isa lang sa kanila ay kayang-kayang durugin ka. Ginoong gobernador, kumilos na kayo. Walang kakayahan ang inyong lingkod. Ipataw ninyo ang parusa sa akin. Ikaw, Walang malay na bagay. Ginoo, huli na ang pagdating ng inyong lingkod. Patawarin ninyo ako. hindi, gobernador. Ginoo, paumanhin po at nahuli ako. Patawarin ninyo po ako. Hindi. Gobernador ng probinsya. Sira ulo siya, huwag kang magpapaloko sa kanya. Ang kapal ng mukha mo. Ang Ginoo ay hindi mo pwedeng basta-bastang pag-initan. Gino, anong klaseng Ginoo ba yan? Miguel Bautista, nakipagsabwatan ka sa mga kaaway kasama ang hukbong rosas upang apihin ang mga mamamayan ng lupang malaya. Karapat-dapat kang mamatay. Dalhin niyo siya. At usisain ng mabuti. Huwag mo akong pagbintangan, gobernador ng probinsya. Ayos Miguel Bautista. Akala ko mayabang ka lang ng kaunti. Pero hindi ko inakala na magiging ganito kalakas ang iyong loob. Dalhin niyo siya. Hindi gobernador ng probinsya. Huwag kayong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ginoo, kahabagan, Ginoo, kahabagan, Ginoo. Kanina po, wala akong magawa. Wala po akong ibang pagpipilian. Naghihintay po ako ng parusa. Kayo po. Huwag po kayong mag-alala. Kung gayon, maaari mo pa bang tawagin akong lolo? Kaya mo pa bang tawagin akong lolo? Bastos, matanda ka mula sa pamilyang Reyes. Hinahamon mo ang aming Panginoon? Papanginoon. Lolo, Maria de la Cruz. Maria de la Cruz. Maria de la Cruz.
Maria de la Cruz. Maria de la Cruz. Dadaling ka ng lolo sa isang lugar. Tara na. Tara na. Ang aming Panginoon ay mabait lang. Huwag ninyong seryosohin. Ang matandang ito ay sobrang seryoso sa papel, di ba? Ni hindi man lang niya dinala ang kanyang tungkod. General, ang nakalagak dito ay ang aking anak na babae, ang mga plot ng pamilya ni Elena Reyes. Dumating ako para mag-alay ng insenso sa kanya. Gusto mo bang sumama sa akin? Sasama ka ba sa akin? Maria de la Cruz. Huwag kang matakot. Nanay, tatay, bibigyan ko kayo ng katarungan. Gusto mo ba itong kainin? Lolo po, hindi naman kailangan na sobrang galing ni Maria de la Cruz. Ang importante, malusog at masaya siya. Oo nga pala. Hulaan mo, ano kaya ito? Candy. Ang sarap. Sa labas, huwag kang magpakapagod. Laging mag-ingat. Nakuha na sa pagtatanong. Ginoo, nakuha na ang resulta ng investigasyon. Ginoo, inamin na ni Miguel Bautista. Sa kakayahan niya, hindi niya maaabot ang hukbong rosas. Ang imbitasyon ay galing sa punong leader ng martial arts kay Jose Garcia. At siya ang nagpadala ng hukbong rosas. Nangako rin siya na kapag nasakop na ang pamilya Tang, itataas niya ang posisyon ng pamilya Bautista sa loob ng sanggay ng martial arts. Imposible. Kahit na matagal nang gustong pag-isahin ng punong leader ang sangay ng martial arts, may utang na loob siya sa aming pamilya Tang. Hindi niya magagawa ang ganitong bagay. Utang na loob. Noon, noong namatay ang anak kong babae sa sunog, kung hindi dahil sa kanya na sumugod sa loob ng walang pag-aalala sa panganib, baka hindi ko man lang nakuha ang labi ng aking anak. Alam ng lahat ang pangyayaring iyon. Si Miguel Bautista, dahil sa kanyang ambisyon, naghahanap siya ng ganoong dahilan. Napakakatawa naman yan. Tama, hindi ganun klaseng tao ang punong leader. Saan ka tatakbo? Tumakbo ka nga.
Ano po ang sasabihin ninyo? Ang malaking sunog noon, si Jose Garcia ang pumasok sa apoy at iniligtas ako. Iniligtas ang abo ng inyong anak na babae. Oo. Ang aking tagapagligtas. Kalokohan! Kalokohan. Ginoong Tang, ang inyong hiling, natupad ko na ang lahat. Kayo po. Nasiyahan na ba? Salamat. Hindi, sino ka talaga? Juan Reyes, bagaman ikaw ay pabigla-bigla sa iyong mga kilos, sa hindi sinasadyang pagkakataon, ako'y dinala mo sa pamilya Reyes. Ngunit natuklasan mo rin ang bakas ng hukbong rosas. Ituturing kong malaking serbisyo mo ito. Salamat po, Ginoo. Ano ba talaga ang iyong katungkulan, Ginoo? Ang sinasabi mong kontribusyon, totoo ba yan? Kayabangan? Nag-aatubili ka pang pagdudahan ng Ginoo? Siya ay personal na hinirang ni Reyna Sofia Aquino, general ng Dakilang Lakas. Dakilang lakas. General. Nakilala ko na ang general ng Dakilang Lakas. Hindi na kailangan ng ganyan. Lolo, ang katotohanan noong mga panahon ay hindi pa nalilinaw. Kung magkakilala tayo ngayon, ay magdudulot lamang sa inyo ng di inaasahang kapahamakan. Hintayin ninyo ako. Hanggang sa malaman ko ang tunay na salarin, tiyak na babalik ako para magsama-sama tayong muli. Francisco Lopez, narito po. Ingatan mo ang silangang probinsya. Ingatan mo ang pamilya Reyes. Tubusin ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Opo. Tara na. Lolo, tiyak na babalik ako. Ginoo, may problema sa lupang bulaklak. Gumawa sila ng gamot na nakakapagkontrol ng isip. Mukhang gusto nilang gamitin ang pagtitipon ng martial arts para maghasik ng gulo sa ating bansa. Hukbong Rosas. Punong leader ng martial arts, Jose Garcia. Rafael Santos, nabigo sa silangang probinsya. Walang kwenta. Hindi ba't pinadalhan ko siya ng hukbong rosas? Ni hindi nila kayang talunin ng pamilyang Tang. Baka may nangyari? Anong pwedeng mangyari? Nakapagdesisyon na ang leader. Bukas na ang handaan para sa tagumpay. Nakapag-ayos na ako. Kapag nainom nila itong magandang bagay, ang sangay ng martial arts, at ang lupang malaya, mapapasa kamay ko na ang lahat. Magiging akin na lahat. Pero, ang mga tao sa sangay ng martial arts, hindi rin sila basta-basta. Napakaingat nila. Makakasunod kaya sila ng maayos? Kakainin kaya nila ang mahiwagang gamot na ito? Ingat. Kahit na gaano pa sila kaingat, sa pinapangarap na harap ng lakas, walang kwenta. Hindi ba't palagi nilang sinasabi na ibabalik nila ang sangay ng martial arts? Mabuti. Eh di ako. Ay bibigyan ko sila ng isang pagkakataon na ibalik ito. Ay, mas mataas pa rin si Rafael Santos. Oh. Oo nga pala, Rafael Santos. Ang gamot na kinain natin, halos maubos na. Tingnan mo, dapat ba nating... Naalala mo ako. Dapat na akong pumunta para tingnan. Malapit nang matupad ang malaking plano. Ang gamot na ito. Hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Elena Reyes. Ang tagal nating hindi nagkita.
Kumusta mga kasamahan sa sanggay ng martial arts? Mabuti. Hindi ba ito ang mula sa pangkat ng kongtong? Si Sir Jose Garcia ba? Dumating na si Sir Jose Garcia. Narinig ko na ang inyong pangkat ng kongtong ay panglima sa pagkakataong ito. Hindi kayang pantayan si Sir Jose Garcia. Ang pangatlong pwesto ay hindi basta-basta lang makukuha. Kung ako ang tatanungin, ang pamilya ni Ginoong Jose Garcia pa rin ang matagumpay. Tingnan mo ang anak niya, sa murang edad, ay naging bagong pinuno na. Oo nga. Nakakalungkot lang ang pamilya Tang. Noong araw, konti na lang, ay naging ang pinakamalaking pamilya sa sanggay ng martial arts. Kung hindi dahil kay Binibini Tang, ay bigla ang namatay. Dumating na si Ginoong Jose Garcia. Ginoong Jose, Pasensya na at nahuli ako. Pasensya na po kayong lahat. marami pong ginagawa si Ginoong Jose. Talaga pong napakahirap. Lahat ng ginagawa ko para lang sa sanggay ng martial arts. Wala pong hirap na masasabi. Huwag kayong mag-alala. Sa hinaharap, ako ang mamumuno sa inyo upang buuin muli ang aming sangay ng martial arts. Tagay na. Ngayong bihira lang tayong magkita, narito na tayong lahat. May isang bagay na nais kong sabihin. Marami akong iniisip. Pero nagpasya na ako na ibulalas na ito sa inyo. Kaming lahat na naririto. Ay mga pamilya ng martial arts na 100 taon na. Sa mga nakaraang taon, humina ang sangay ng martial arts. Kumonti ang mga talento. Sa palagay ko, kaming lahat na naririto ay pare-pareho ang nararamdaman, pagkabahala. Ako si Jose Garcia, lahat ng ginawa ko nitong mga nakaraang taon ay para sa pag-unlad ng sangay ng martial arts. Noong nakaraang taon, sa wakas ay nagbunga na ito. Nilibot ko ang buong lupang Malaya, sa wakas ay nakita ko ang mga inaapo ng manggagamot. Nagpatira pa ako ng 100 araw at binigyan niya ako ng isang uri ng mabisang gamot. Matapos kong inumin ito at magsanay ng martial arts, doble ang resulta sa pagsasanay. Totoo ba talaga ang gamot na ito? Totoo nga. Mga kasama, alam kong hindi kayo maniniwala pero makikita ninyo, ang aking anak siya ang una na uminom ng mabisang gamot. Ang epekto, nakita na ninyo lahat, di ba? Kilala ko si Jose Garcia noon, hindi pa siya ganito kagaling. Bakit ngayon umiiral na ang banal na gamot na ito? Tiyak na hindi tayo lolokohin ni Mang Jose at ang sarili niyang anak ay uminom na rin. Wala siyang dahilan para lokohin tayo. Oo nga. Kaibigan Fang, ikaw ang inapo ng lambak ng mga manggagamot. Ano ang masasabi mo tungkol sa alak na ito? Hindi ko maamoy ang anuman pero parang wala namang problema. Mga Ginoo, kaya kong gamitin ang banal na gamot na ito upang mapanatili ang aking pwesto bilang punong leader ng martial arts. Ngunit ako, si Jose Garcia, ayaw kong gawin iyon. Ako, si Jose Garcia, ang lahat ng ginagawa ko ay para sa sanggay ng martial arts ng gitnang kapatagan. Kung hindi ako paniniwalaan ngayon, ako si Jose Garcia, ay talagang... Naniniwala ako kay Mang Jose. Napakadakila ni Mang Jose. Naniniwala ako kay Mang Jose. Napakadakila ni Mang Jose. Mabuti. Dito ako, si Jose Garcia. Titirik ako ng isang baso para sa inyong lahat. Para kay Mang Jose? Para sa sanggay ng martial arts? Para sa lahat ng bayani. Halika. Tagay. Walang dapat uminom! Walang dapat uminom. Sino ka? Ang kapal ng mukha mong maggulo dito? Jose Garcia, hindi mo ba talaga ako nakikilala? Ikaw ba ay
5 taon na ang nakalipas na sunog ang angka ng mga Reyes sa gilid ng bangin. Paano mo pinatay ang buong pamilya ko? Kailangan pa bang ulitin ko? Ikaw, ano ang sinasabi mo? Wala akong kaalam-alam. 5 taon na ang nakalipas. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw, sino ka talaga? Ako ang anak ni Elena Reyes, si Maria de la Cruz. Ang bata noong 5 taon na ang nakalipas na itinapon mo sa bangin, si Maria de la Cruz. Mga kasama, maliwanag na sira ulo ito. Kung hindi, bakit ngayon lang siya dumating? Hindi noong una o sa ibang pagkakataon? Mga kasama, huwag ninyong paniwalaan ang kasinungalingan ng isang hampas lupa. Jose Garcia, noon naiinggit ka sa kapangyarihan ng aking ina, kaya nang siya'y may sakit, pinatay mo ang aming lahat. At ngayon, nagpapanggap ka na ikaw ang tagapagligtas ng angka ng mga Reyes, napakasama mo. Mga tauhan, baliw na babae, palayasin niyo siya. Noong itinapon mo ako sa bangin, ginamit ko ang lahat ng lakas ko para kagatin ang iyong kamay. Malamang ang peklat na iyon ay nandyan pa hanggang ngayon. Sa kanyang kamay talagang may peklat. Baka naman Ang kanyang muka ay talagang kahawig ni Elena Reyes. Ginoong Jose, magpaliwanag ka. Paano nakuha ang kagat sa iyong kamay? Tama. Mga kasama, ang kasamaan ni Jose Garcia ay hindi lang iyon. Ha? Iti. Ito. Ang notoryong hukbong rosas, paano nandito? Oo nga. Jose Garcia, nakipagsabuatan ka sa lupang Bulaklak, nagpadala ng hukbong rosas, kasabwat ng pamilya Bautista sa pagdudulot ng kaguluhan sa bayan ng Ilog. Ngayon, si Miguel Bautista ay nahuli na. Mga Ginoo, tanungin lang at malalaman. Ginoong Garcia. Ikaw, talagang may pakikipagsabuatan ka sa lupang Bulaklak. Ginoong Garcia, magsalita ka. Jose Garcia, tulungan mo ako. Talagang magkakasabwat sila. Jose Garcia, anong masasabi mo pa? Pinagsisisihan ko lang noon. Hindi kita pinatay ng sariling kamay. Binigyan ka ng pagkakataong mabuhay ng patago, na buhay ng napakaraming taon. Ikaw, inamin mo na. Anong hindi ko aaminin? Maria de la Cruz, nakita kita. Bigla kong naalala. Noon ang iyong ina ay nasa apoy. Ano ang sinabi? Sinabi niya sa akin. Pakiusap po. Patawarin mo ako. Pabayaan mong mabuhay ang anak kong babae. Hari. Bigla kong naalala na durog ang puso ko. Tingnan mo nga, hindi ba't ikaw ay buhay na buhay pa rin? Kaya nga dapat pasalamatan ang aking pagiging mabait nung araw. Kahit na medyo huli na, pero kaya ko pa rin ipadala ka para makasama ang nanay mo. Jose Garcia, ako mismo ang papatay sa iyo. Jose Garcia. Hayop ka! Naglakas loob kang gumawa nito? Eksakto! Sa loob ng maraming taon, itinanghal pa namin kayong pinununo ng sangay ng martial arts. Mga tanga kayo, nagbitaw lang ako ng ilang salita at naniniwala na kayo agad. Parang isang grupo kayo ng mga tanga. Ikaw? Walang habas na pumatay ng inosente. Nakipagsabuatan sa mga kaaway. Jose Garcia, dapat kang mamatay. Tama. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong ibig sabihin ng pakikipagsabuatan sa mga kaaway? Ang lahat ng ginawa ko ay hindi ba para sa sangay ng martial arts? Para sa inyo, para umangat ang lahat, ha? Ano ang ibig mong sabihin? Kaya nga sabi ko, tanga kayo. Ikaw? Ano ang ibig sabihin? Maria de la Cruz, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang balita. Pero talaga bang akala mo na ako ay maglalagay lang ng mahiwagang gamot sa isang lugar lang? Jose Garcia, ikaw? Ano ba talaga ang ginawa mo?
Bakit pa lumalaban? Hindi ba nyo na naramdaman? Ang aking martial arts ay mabilis na tumataas. Kayong lahat ay mga inosenteng tao. Ayaw kong saktan kayo. Bigyan mo ako ng daan. Walang silbi. Ngayon, ano ang sasabihin hindi nila maintindihan talaga? Jose Garcia. Jose Garcia, ano pa ang hinihintay mo? Siya ang general ng Lupang Malaya. Ano? Ang general, basta siya ay mamatay dito, ang Lupang Malaya ay magwawakas na. Ang martial arts ng pamilya Tang ay napakalakas pala. Isang batang babae na wala pang karanasan ay maaari ring maging general. Jose Garcia, mamatay ka na. Jose Garcia, handa ka nang mamatay? Sige, ngayon na lang bibigyan kita ng huling hantungan. Ay, etong batang to. Magaling ka pala. Sapat na yan para patayin ka. Bibigyan kita ng pagkakataong magsabi ng huling salita. Hindi naman sigurado yan. Ito yung iniinom ng hukbong rosas. Ang lakas mo, grabe ang pagtaas. Lumakas ng ganito. Simula pa lang to. Ito ang pamamaraan ng aming pamilyang Tang. Paano nangyari yan? Ang pamamaraan ng Tang Jia ay para lamang sa mga may dugong Tang ang makakapag-aral. Paano mo nalaman? Tanungin mo ang iyong ina. Ang aking ina matagal na. Ang aking ina. Ang aking ina ay buhay pa. Ano ang ginawa mo sa aking ina? Hulaan mo. Ano sa palagay mo? Ikaw. Jose Garcia. Sabi nila, ang General Tianwei ay mahal na mahal ang mga tao parang anak. Dapat kang maging mas maingat. Huwag mong saktan ang iyong mga mamamayan ng Lupang Malaya. Wala na akong oras para makipaglaro sa iyo. Kayo ay pawang mga pamilyang kilala na sa loob ng daang taon. Mga kilalang at matuwid na sekta, huwag kayong paduminan niya. Gising na! Kayo'y gising na! Jose Garcia, hindi kita tatantanan. Ikaw. Sa loob ng maraming taon, ako ang hindi nakakilala ng tao ng maayos.
Ito ang unang kasalanan bilang mamamayan ng lupang Malaya, aktwal na ginamit ng mga magnanakaw, naging mga posas na nagpapahirap sa general. Ito ang pangalawang kasalanan. Noong araw, ang pamilyang Tang ay mga taong matuwid, General Tianwei. Nagtanggol sa bayan sa loob ng mahigit 10 taon. Kami ay hindi. Mga taong hindi nagbabayad ng utang na loob. General, tara na. Nandito kami. Salamat. Rafael Santos, nahuli na ang isda. Bilisan mo. Oh. Tara na. Jose Garcia, wala ka ng takas. Walang takas. Sa tingin ko ngayon kung sino talaga ang walang takas. Lupang bulaklak. General Tianwei. Ang tagal nating hindi nakita. Naiintindihan mo ba? Alberto Gomez. Buhay ka pa pala. Hindi ako namatay. General Tianwei, nadismaya ka siguro. Noong mga panahon na yon, kung hindi ako iniligtas ni Jose Garcia, ay namatay na sana ako sa iyo. Jose Garcia, alam mo ba kung sino itong tao na ang kamay ay nabahira ng dugo ng mga mamamayan ng lupang Malaya? Paano ka nangahas? Jose Garcia, alam mo ba kung gaano karami ang dugo ng mga mamamayan ng lupang Malaya ang dumikit sa kanyang mga kamay? Paano ka nangahas? Maria de la Cruz. Huwag kang magpakabata. Tayo'y may kanya-kanyang pinaglilingkuran. Ngayon isa sa atin ang mamamatay. General, tama po ba ang sinasabi ko? Talaga namang karapat-dapat kang maging pinuno. Ang lakas ng loob mo. Siyempre, kapag nabawi ko na ang lupang Malaya, bibigyan kita ng mataas na posisyon. Pagdating ng panahon, ang lahat ng miyembro ng sangay ng martial arts ay mapapasailalim sa iyo. Salamat, General. Maraming salamat, General. Sana nga dagdagan mo ng mga magagandang babae. Walang problema. Taksil! Nun, ang kahihiyang iniwan mo sa aking muka. Ngayon, babayaran mo ng 100 beses. Talunan, nangangahas ka pang maghamon? Patayin nyo siya! Patayin nyo siya! Sino yung tao na yon? Bakit? Maria de la Cruz. Ano ka ba, General ng Langit? Ha? Tingnan mo ang itsura mo, parang di kumakain. Kung tunay kang malakas, patayin mo silang lahat. Huwag kang magmadali, Jose Garcia. Ikaw na ang susunod. Maria de la Cruz. Huwag kang matakot. Mama. Nanay, General Tianwei, huwag kang magpa-distraksyon. Paano nangyari ito? Jose Garcia, ano ba ang ginawa mo sa nanay ko? Ano ba ang ginawa mo? bata ka pa talaga. Hindi mo kaya, nanay na lang ang sinisigaw mo. Oo nga. Ganyan ka nakakahiya talaga. Maria de la Cruz. Akala ko matalino ka. Bakit hindi mo gamitin ang utak mo at mag-isip ng maayos? Ako, bakit ko alam ang mga teknikong Tang at lahat ng pinsala na natatamo namin?
ay mapupunta sa katawan ng nanay mo. Alam mo ba kung bakit? Dahil lahat kami ay uminom ng dugo niya. Ngayon kami at ang nanay mo ay magkadugtong na ang dugo. Gusto mo pa rin akong patayin? Kaya mo ba? Halika, patayin mo ako. Halika. Papatayin kita! Papatayin talaga kita! Papatayin kita. Papatayin talaga kita. Maria de la Cruz, huwag kang magpadalos-dalos. Kung hindi, baka ikaw ang mapatay. Huwag ninyo siyang galawin! Huwag ninyo siyang galawin! Huwag ninyo siyang galawin! Depende na yan sa'yo. Nanay! Ano pang hinihintay ninyo? Patayin nyo na siya. Patayin siya. Tama na. Dalhin nyo rito. Dalhin dito. Nanay! Maria de la Cruz. Akala ko ba ang yabang mo? Sa digmaan ang general na hindi natatalo, natalo ka. Ang lupang malaya, kapag wala na ang general, madaling masusupil. Opo. Ma. Maria de la Cruz. Nanay. Maria. Tumawag ka sa akin? Teka muna, Nanay. Nanay. anong panaginip mo yan? Sasabihin ko sa'yo, ang nanay mo matagal nang nawalan ng bait. Ngayon parang patay na lang siya, walang pinagkaiba. Tama. Maria de la Cruz, dahil may konti ka pang pagmamahal sa magulang, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Alam mo ba kung ano ang niluluhuran ng tangang lolo mo sa loob ng 15 taon? Ano? Sasabihin ko sa iyo. Isang patay na asong sinunog ko mismo. Patay na aso. Patay na aso, naniniwala pa kayo? Sinusumpa ko. Papatayin kita. Sinusumpa ako, papatayin kita. Nanunumpa ako, papatayin kita. Talagang ikaw, ang general ng kapangyarihan ng langit. Hanggang sa huli, matigas pa rin ang mukha mo. General, sa tingin ko mas mabuti ngayon na ay putulin na lang natin ang kanyang ulo. Pagkatapos, ang lupang malaya ay magiging sa atin na, hindi ba, General? Siyempre naman, mamamatay ka ngayong araw. Pero Maria de la Cruz, sasabihin ko sa'yo, ang reyna na pinagtatanggol mo ng buong tapang, mamamatay din siya. Tama. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Noong araw, siya mismo ang nakikipaglaban sa harap. May mga lumang sugat siya. Tapos nadali pa ng kakaibang lason. Siyempre, mangyayari yon. Kapag kayong dalawa ay nagkita sa impyerno, maaari kayong magtayo ng panibagong lupang malaya doon. Ikaw, Pinapayuhan kitang mag-isip muna bago ka kumilos. Huwag kang mag-alala. Pagpatay sa'yo, hindi mangyayari yon. Dahil ang nanay mo, ang dugo niya ay napakakapaki-pakinabang. Kaya ang dugo mo ay malamang hindi rin masama. General, naalala mo ako, napaka-komprehensibo ng pag-iisip mo. Talagang magagamit ang dugo niya. Kapag ginamit ko ang dugo mo, para palakihin ang mas maraming mandirigma ng lupang bulaklak, tapos, saka natin lulupigin ang lupang malaya. Ang dakilang general na ito, sana napunta ang kapangyarihan mo, Maria de la Cruz. Maria de la Cruz. Maria de la Cruz. Nanay. Hindi pwede. Hindi pwede. Talagang hindi pwede to. Maria de la Cruz.
Mabuhay ka. Ako. Ma! Domingo Torres, hindi ba't sinabi mo na ang kanyang isipan ay hindi na malilinaw kailanman? Ako rin, ano ang nangyari? Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Ito. Walang kwenta ka, walang kwenta ka. Anong silbi mo sa akin? Patayin mo siya agad. Ikaw na ang magpakita. Ikaw, hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang suntok na ito sasaktan ka noong 15 taon na ang nakalipas, sinaktan mo ang buong pamilya ko. Ang suntok na ito sasaktan ka, sinaktan mo ang aking ina. Ang suntok na ito sasaktan ka, nagkanulo ka ng bansa para sa sariling kapakinabangan. Hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi ka karapat dapat mabuhay. Hindi ka karapat dapat mabuhay. Nanay. 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 Nanay, ako si Maria de la Cruz. Ako si Maria de la Cruz. Nanay, dinggin mo ako, nanay. Nanay. Ako si Maria de la Cruz. Ako ang iyong bunso. Pangalawang beses na. Pangalawang beses na. Bakit? Bakit hindi kita mailigtas? Bakit hindi kita mailigtas, nanay? Nanay. Bunso, uwi na tayo. Uwi na tayo. Uuwi na tayo. Nanay. Uuwi na tayo. Ito eh. Paalam, General ng Dakilang Lakas. Paalam, General ng Dakilang Lakas. Paalam, General ng Dakilang Lakas. Nanay. Inuwi ka na ni Maria de la Cruz. Magkakasama na tayong muli. Lolo. Nandito na ako. Nandito na si Maria de la Cruz. Mabuti. Mab. Buti naman at nakauwi ka na. Buti naman at nakauwi ka na. Maria de la Cruz. Pasensya na at nagdusa ka. Lolo. Maria de la Cruz. Carlos de la Cruz. Elena Reyes. Nauwi na si Maria de la Cruz. Kayo. Maaari na kayong mahimlay ng mapayapa. Ate. Ate ka talaga. Bakit hindi mo sinabi agad?
Kanina-kanina pa kita nilololoko. Gago. Maligayang pagdating, punong leader ng martial arts. Mga pinuno, ano ang ibig sabihin nito? Kayo ay para sa sangay ng martial arts at para sa lupang malaya inalis ang peste. Ngayon, ang sangay ng martial arts ay walang pinuno. Punong leader ng martial arts. Kayo lamang ang maaaring mangako sa responsibilidad na ito. Ito. Kayo na lang ay pumayag. Ang posisyong ito, 15 taon na ang nakalipas. Dapat na noon pa ay sa pamilya Tang. Ngayon, ito ay ibinalik lamang sa may-ari. Lahat tama ba? Tama. Maraming salamat sa pagmamahal ng mga pinuno. Ang posisyon ng punong leader ng martial arts. Ako si Maria de la Cruz, hindi ko ito tatanggihan. Mahal na hari, tapos na ang aking mga dating tungkulin. Narito ako upang mag-ulat. Mahal na hari. Bumalik ka. Ayos na yun. General Tianwei. Maria de la Cruz. Makinig sa utos. Inyong lingkod ay nakikinig. General Tianwei. Maria de la Cruz. Lipulin ang mga tulisan. Panaigin ang gitnang rehiyon. Ipagtanggol ang mga mamamayan. Ngayon ako ay ipinapasa ang trono kay Maria de la Cruz. Naway kanyang ipagtanggol ang ating lupang malaya. Magpakailanman. Mahal na hari, paano ito maaaring mangyari? Maria, sa mga nakaraang taon, matagal na kitang itinuring na tunay kong anak. Ang katawan ko ay hindi na magtatagal. Ang lupang malaya ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Saka lang ako mapapanatag. Inyong lingkod, Maria de la Cruz, ay tumatanggap ng utos. Maria, sa iyo ko ipagkakatiwala ang lupang malaya. Mapapanatag na ang aking kalooban. Mahal na hari. Mahal na hari. Sa ngalan ng langit at ng lupain, ang emperador ay naguutos. Isaalang-alang na ang mga miyembro ng sangay ng martial arts ay may tapat na puso. Ang korte ay mayroon ding matapat na damdamin. Kaya't sa utos ni Sofia Aquino, alisin ang hidwaan sa pagitan ng korte at ng sangay ng martial arts, mag-aral ng martial arts ng magkasama, ipagtanggol ang lupang malaya. Mabuhay ang Reynang Sofia Aquino, mabuhay ang lupang malaya magpakailanman.